Dear Ellen is being brought to us by Dementia Up Close and Personal, American Geriatric Care Management Incorporated, AG Global Senior Care Management, and also being brought to us by My Own Eva. Hello po, mga kaibigan and the friends who are watching right now. We are back again live here at Dear Ellen, and I'm so thankful that you're giving us the time. In the Philippines, it's good morning. In Los Angeles or Pacific Standard Time, we are 7 na po. So, ang pag-uusapan po natin is yung itong ating problema about our parents, and yung topic po natin, walang nagsabi, no one told me that dementia would be like this. Kasi ang alam natin, this is just dementia. Ito lang yung may dementia siya, makakalimutin siya, that's how it is. Lalo sa ating mga Pilipino, they just say Ulyanin, Davao. Ang wala nagsabi sa atin na ang dementia ganito, na sila pala ay magagalit, sila pala ay mumura, nagbabago ang personality. Nobody told us that. So, napakahirap. No one told dementia will be like this to us. But, alam ko, sasabihin ng ibang, totoo yan. Makaka-resonate sa inyo, pag-empathize kayo, mararamdaman yun kasi nangyayari, kaya nga po kayo nandito, no? And yung yelling, the confusion, the heartache, brutal yan. It's brutal. But, spoiler alert, pwede rin siyang maging maganda at maging human, maging tao, yung feelings ng tao. So, take a deep breath with me. Huminga ng malalim. Kasi, hindi nyo na kailangan Google yung emergency exit code para tumakbo. We are here. Ito po is a safe place na pag-usapan natin ito. Ako po hindi nagle-lecture, nakikipagkwentuhan sa inyo. So, let's understand, as a matter of fact, maging magpakatotoo tayo, let's get real, no? This isn't just for someone, ito yung mga nawala lang ang susi, nawala lang ang ganito, yung bang tipong nakalimutan mo lang, hindi yan yun eh. We're talking of yung brain natin is actually getting may sira na nababawasan na yung capacity niya. Nagkakaroon ng unpredictability, tapos sometimes yung mga parang yung computer mo na hindi bigla na lang nag-i-slow down kasi nga overworked through the years. Ganun ang ating brain. So gusto ko i-explain sa inyo in a layman's terms, ano nangyari sa brain. So what happens is, sabi nga nila, dementia is brain failure. That's not that normal part of aging. Sakit yan. So ngayon, nangyayari, the brain cells die, nagkakaroon ng lumiliit yung utak o naaapektuhan yung utak, the brain cells shrink, lumiliit or nagbabara. Bakit? Maraming dahilan. Pero pag nagkakaroon ng epekto, nagkakasakit yung brain, lumiliit, nagbabara, naapektuhan yung functions. And kapag naapektuhan ng functions, mamatay yung brain cells. Pag namatay yung brain cells, may nakastore na mga memory doon. Mawawala. So, ito ngayon medyo mas malalim at mas detalyadong explanation ng dementia. So, ito yung sinasabi natin, merong mga dahilan kung ano nangyayari. So, itong sabi nila, prefrontal cortex. Ito naman, yung part ng brain natin, ang tawag ko doon, that's the patient's manager. Yan yung nagdidesisyon o nagsasabi sa'yo na, baka mabasa ka, bakit mo sinusuot yung mo sa how do you call this? Ito yung nagsasabi ng maging mapasensya ka. Wag ka munang maghintay ka. Iyan. Maghintay ka lang. O bakit mo how you call this yung may mga bagay ka na dapat didesisyonan mo pero hindi mo madesisyonan. Kasi nga nagkakamali yung prefrontal cortex mo. Ito yung patient's manager mo. Tapos,
ito rin yung parietal lobes naman natin, ito yung nagsasabi kung yung pagkatao mo. Yung tawag ko dito is the self-identity GPS. Wobbly na yan ngayon, medyo wala na sa hulog. So, ito yung self-identity GPS, ito yung yung pagkatao mo, hindi mo na maintindihan. Have you ever seen someone na trying to put their jacket sa microwave? Bakit? Ang kakagawa nun yung parietal lobes. Yun yung hindi nila alam na may sakit sila. Yun, yung anosognosia, which I mentioned before. Tapos yung emotional memory circuits. Ito yung parang Netflix, no? Yung bang tulad nung picking an old Netflix, an old sad show at 3 a.m. Tapos yung loneliness, bigla kang mararamdaman mo, bigla siyang, yun na may napanood ka lang, ganun ka na. You know? Sumasama yung loob mo. Ikaw nga, kung wala kang dementia, sumasama ang loob mo. Lalo na pag may dementia, ang napanood niya nagbabarilan. Sa tingin niya, totoo yun. You know, there's an emotional memory circuit na nagiging naapektuhan. And then there's what you call the sensory confusion. You know, yung sensory confusion, tulad nung bakit naliligo siya, ayaw maligo. Bakit? Kasi nung nakita niya sa salamin, nakita niya may isang tao doon na nakahubad. Hindi niya alam siya yun. Kaya natakot siya. Ba't may nakahubad na tao sa salamin? Yun. So, yung pag nagkakaroon sila ng pagbabago sa pakikitungo sa inyo at may ginagawa silang masama, hindi yun dahil gusto kanilang labanan. Yung biology, ganun na yung kanilang brain eh. Ganun na ngayon eh. Hindi na nga tama yung alignment, kumbaga, alignment. Tonight we'll learn more on how to meet itong problemang ito with compassion. So merong sumulat sa akin, teka po, may sumulat sa akin si Rose sa Cebu. Ano sabi niya? My mom, Ellen, my mom ripped the TV plug out. Fell, wasak ang TV, naggalit sa TV, tapos bigla na lang siyang nagalit and bigla-bigla na lang naiiba na ang ugali niya. Ang ginawa ko, I bought coloring books, but just to give her other things to do, but I feel so helpless. Bibili ba ako ng bagong TV? So, yan yung po ang tanong ni Rose. So, ang sagot ko sa kanya, Rose, medyo mag-detective ka ng konti. Dun sa case, what happened doon hindi dahil sa gusto niyang sinira niya. Kaya lang yung inis niya, you know, what happened there is not masochism network, you know. Let's aim for peace, hindi yung cable wars. So instead of sabihin mo na, bakit mo sinira? Anong ginawa mo, mami? You have to know bakit siya nagalit. Bakit pinagbunto na niya yung TV? Baka mamay na-overstimulate siya. Baka naman masyadong malakas. O baka yung napanood niya, hindi kinatakot niya. Yun ang nangyari doon. Baka mamaya, dati siyang teacher, tapos ang pinapakita, isang batang pinapatay. Talaga magagayat siya, magdidiskitahan niya yung TV. Ipupul niya yung plug or kahit na ano, meron siyang nakikita na ayaw niya, that's the reason why naging ganun siya. So, mamaya i-analyze ko sa inyo paano sunod-sunod ng mga questions na ganito, bakit sila nagkakaganon. So, instead of di-redirect mo, ma'am, okay, kung ayaw niya nung nagalit siya, ay tara mami, mag-coloring tayo, gawan natin ito. So, instead na sabihin mo, bakit pinatay? Bakit may nihulog? Hindi, mami, ilipat, parang walang nangyari. O di ba? Huminga ka lang ng malalim. And then, tatakot ba siya? Baka may maliwanag na ilaw. Or maybe at that time, you're asking her, she cannot say to you, I'm already tired, nabibingin na ako sa TV. You know, offer water. Baka sakali, oh ma, gusto mo ng tubig? Of course, you are human. You bought that very nice TV for her and then now hinulog niya lang. Of course, medyo mag-iinis ka. Pero still, you are judging, you're already transferring that. Anong sabi ko before? Pag ganyan naiinis ka, tumalikod ka muna sandali.
huminga ka ng malalim. O kung gusto mo punta ka sa banyo, doon ka magsisigaw, doon ka magmumura. Tapos after that, ma, anong gusto mo, tubig? Gusto mo ba ganito? Na-address mo na yung anxiety mo. Huwag kang, wag mong idiretso na sisihin siya dahil hindi niya kasalanan yun. Meron na ngang short circuit sa brain. So baka gusto mo ice cream, i-redirect. But don't judge, you know? Tapos sasabihin mo lang, sabi niya, kasi ganito ganyan, ang laki, ang nakakatakot yung ilaw. Talaga? Ang gagawin mo lang doon, pag na-realize mo, sinabi niya sa'yo, anong dahilan ba siya nagagalit, i-validate mo yon. Ang sabihin mo, oo nga, nakakatakot yan. Oo nga, mababa ang ano niya. Hindi mo sasabihin yung, anong mali sa'yo? Anong problema mo? Don't. I-validate mo yon. Kasi pag vinalidate mo yung nararamdaman nila, if you validate that, they will actually calm down. You know why? Because they would feel like, oh, I'm not alone. In my fear, I have you beside me. Kinakampihan mo. Pag pinagalitan mo, natatakot na nga, nataranta na nga, pinapagalitan mo pa. So Rose, that is, you have to also, you're doing the best you can. Do not blame yourself also kasi minsan nagsisisi rin tayo pagkatapos mong nasigawan, tao lang po tayo. Pero at least this will guide you na pag nangyayari yung mga ganito, wag mo right away. Pause lagi. Preno muna kasi alam natin hindi niya yung kasalanan. Hindi yun. Okay? So, sasabihin mo, may managay pa dito. Gusto yung reflection natin sa mga caregivers. Pag ganitong so stressed out ka, sasabihin mo lang, hindi ako broken, kaya ko to. Hihinga lang akong malalim. Kasi yung mga ganyan, syempre, sipin mo, pinaghirapan mo, tapos nahulog, tapos ngayon namura mo, o nagkahalit ka ng gusto. Alam mo yun, tapos after magbangon, you're not broken. Hindi yun. Normal na pakiramdam yan ng isang caregiving. This is heroic caregiving. This is not, sabihin mo sarili mo, kaya ko to. I am not broken. Kaya ko to. So, you deserve, umokay na si nanay, everything. Kinaya mo. Minsan kausapin mo yung sarili mo, kaya mo yan. Mas importante, hinga lang. Hinga lang. Kapag ganyan ang mga nangyayari. Okay? So, meron pang isang letter from Gina Lynn. Si Gina Lynn, mother-in-law explodes if not fed fast. Pag hindi mo daw pinakain agad, nagagalit, ayaw magpa-diaper, and galit siya all the time. Wala na akong ginawang tama. So, Gina Lynn, welcome to the Rage Symphony. Yun, 24/7 may Rage Symphony. When you say Rage Symphony, kutakot-takot na galit, laging galit. So, ang gagawin mo lang dyan kapag nagagalit, again, ulitin ko, James Bond, bakit galit? Bakit galit? Saan nanggagaling yung galit? Saan lahat? And dapat we have to make mental notes. Hindi yung pag nagalit, sasagutin mo agad. Tulad nung pagkagalit doon sa pagkabagsak ng TV, try making sure that alam mo saan nanggagaling. Okay, ipakwento mo. Gusto mo lang muna, kung galit muna, kunwari yung gusto mo ng outcome agad, at sasabihin mo na lang, sige, alika na nay. Pagkatapos yung magalit, sasabihin mo, kumain siya ng sandwich. Hindi ka nun basta-basta magdidirect. So, tatanungin mo muna, or titignan mo muna, bakit galit? Bakit? Why is she mad? Where is the agitation coming from? Maybe she's in pain. Maybe there is something happening. Sometimes, do you know that, we thought that before, we're watching TV, nakaupo lang kayong dalawa, bigla na lang nagalit. Bigla na lang nagwala. Hindi mo alam bakit. It is because we are assuming na okay lang sa kanya yun. You're assuming that nanonood din siya ng pinapanood mo. But sometimes, they're too sleepy. They cannot tell you, I'm sleepy already. But then they get irritated because you're not doing anything. So they get mad. Galit na naman sila. So, it is very important that you make mental notes on what's happening doon sa tao. Doon sa
taong inaalagaan mo doon kay nanay? Saan nanggagaling? So, are they hungry? Are they comfortable? Or anong non-verbal cues? Meron ka dapat, you know how to decode. Alam mo ano yun, kilala. That's why it's very important, make notes. And if you are a caregiver, meron po kayong alaga or meron kayong inaalagaan lalo yung mga nasa nursing home po dito, ang gagawin mo lang, huwag mong suluhin. Pag nakita ka, you know that this works, make a note dun sa susunod na caregiver. You have to say, oh, when I give her chocolate, she likes it. Or kapag minasahe ko yung paa niya, or do this, it makes her feel good. Just put it in your care notes so that the next caregiver can see that. Or always put care notes always para makikita rin nung iba, para hindi lang ikaw ang nakakaalam. Paano kung hindi ka papasok? Paano kung magbabakasyon ka? You don't share, you have to share. Okay? Ngayon, kunwari, galit again. So, kunwari, sa nanay, while you're watching TV and bigla nagalit, like, ano po yun? Tapos tignan mo, parang, naantok ka na po ba? Ako, nga, mahirap yan. Sige na, ako rin antok na, tara. Kasi alam niya, naiintindihan mo siya. The more that, ano ba gusto mo? That will be a problem. That's already very offensive. Don't do that. Like, gutom ka ba? Anything you ask. Kwento mo, ano pong gusto ninyo? Alam mo yun? Kaya nagagaya, wala. Ay, ganon. Ano ka lang. And one more thing. Again, ito, mga nakakalimutan ng ibang mga... Kunwari, nakaupo. Huwag kang umupo sa harap niya na nakatingin ka sa pababa na ganyan. What you could do is high level. Ano pong problema? Hand under hand. Hawakan mo. Ano po yun? Pero medyo lumayo ka ng konti, baka mamaya pagbigo, tsak, tamaan ka. So, always, like, ano po yun? Ano may tutulong ko? Pakwento mo. Okay? So, alam mo, yung caregiving, hindi yan isang, how do you call that in Tagalog? It's not a relay race. Hindi yan competition or takbuhan or what, It's not also a solo marathon. Hindi ka nag-iisa dyan. No, rotate those shifts with other people and you have to get breaks. Kapag nangyayari yan, you have to know how to pace yourself. Kung nangyayari yan, at sa tingin mo na burnout ka na sa ginawa nila, okay, yung next shift. Or again, huminga ka. Breathe. Huminga ka. Okay? Etong, i-admit natin, let's admit it, caregiving is basically a jolly, is being single in a safari jungle. Caregiving is basically being in a jungle safari. So, marami yung pitfalls, marami yan, no? You try to dodge emotional stampedes, occasional roaring, yung galit, or someone insisting that the microwave is a hat. May mga ganon. So, breathe through it, let it, minsan dagdagan mo ng tawa. Tawanan mo minsan na, alam mo yun, mga ganitong bagay na, yung mga funny moments, savor it. Savor it. Kasi, kung hindi, ay nako, maniningning ka, tawag mo siya, maniningning ka talaga. So, I hope that those tips I'm telling you. Again, ulitin natin, alamin, i-validate yung feelings nila. Number 2, make sure that alam mo saan ang pinanggagalingan. Or alamin mo na isang pinanggagalingan, or after that, ipakwento mo, and then after that, validate it. No blaming. Because, again, they have a dysfunctional brain. Okay, eto naman, letter number 4. Teka ha. Yeah, letter number 4. From Carlo. Sabi ni Carlo, Dad sold the house. Now panics, he's trapped. He thinks si Carlo, dinala niya na yung dad niya sa isang apartment. Doon na sila ngayon, and it's a new place. And then,
And so ang ginawa ni Carlo, binenta nila yung bahay. So, kasi binenta nila yung bahay, lumipat na sila, nilagay siya sa apartment. What happened, pagdating sa apartment, nagwala siya. Sabi niya, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, tapos nasa ng mga anak ko, iniwanan nila ako sa isang lugar na wala man lang akong, wala akong kilala. Wala akong, sino to? Umuwi na tayo, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Eh, doon na nakatira eh. So, si Carlo, I told him, Carlo, you had a brave heart. Yung dad mo, hindi yan mad. It's a grief on repeat. Ito yung sinasabi mo on repeat mode, yung tipong nalulungkot siya na nawawala siya kasi may confusion, naku-confuse siya. Ang tinanong ko nga kay Carlo is, dinala niyo ba yung mga dating gamit niya? Nilagay niyo ba dati? Hindi naman ako sinagot. So, pag kunwari ililipat niyo si tatay, talagang obligado kayong ilipat siya. Dalhin mo yung mga gamit niya dito. Kung pwede mong i-recreate yung mga yon, i-recreate yun, eh dapat dalhin mo. Kasi yung memory niya attached doon. Pero medyo mahirap nga dahil hindi na siya kilala. So, ang gagawin mo na lang, ganito, yung trigger niya, yung mga old smells, old smells and old photos of the house, dapat yung ma-preserve mo sa memory niya. So, kung feeling mo, sasabihin, talaga po, iniwan kayo ng mga anak niyo, di bali nandito naman po ako eh. I-validate mo. Kung hindi kanya kilala, sige, ay, ganun po ba? Hayaan niyo po. Andito naman po ako. Sige, sasabihin ko, hanapin ko. Pero upo muna po tayo. Ano ba itsura ng bahay ninyo? Ano po ba namimiss nyo sa bahay nyo? Ipakwento mo para alam niyang kakampi ka niya. Doon mo malalaman na habang nagsasalita siya kung ano yung hinahanap niya. Now, mahirap talaga yon. And sometimes yung problema sa I wanna go home. Do they really wanna go home? It's not really home. Kasi they don't understand that this is already home. Ang home nila yung dati pa rin. But at the same time, do you know home means, I keep on saying it time and time again, home doesn't mean a physical place. Home is comfort. I want to be comforted. I want to feel safe. Baka mamaya at that time, hindi naman niya gusto umuwi dahil hindi yun ang bahay niya. It's because maybe he wants comfort. Because he's in pain or something. So it's up to you now to take a look, ano ba yung nararamdaman niya. That's importante. So, importante na alam mo kung ano yung pinanggagalingan and you're validating how he's feeling. And then after that, ipakwento mo. Sasabihin mo na lang, oh, I'm so sorry, you're stuck po dito. Alam mo, minsan yung hinahawakan mo lang siya, ginaganyan-ganyan mo lang siya. Magka-calm down siya. And then after that, kapag naramdaman niya na binavalidate mo siya, kakalmo yan. Kakalma. So, for you naman as caregiver, kung nagbawala yan, alam mo yon, after that, medyo ano ka muna, relieve, labas muna. Yung sister ko, kapag nai-stress out, nagpupunta, alagaan niyo muna si mami. Alagaan niyo muna si mami. Mag-garden siya, yung kanyang pagka-plantita. Ayusin niya yung kanyang garden. Ang laki ng backyard namin. So, it's a matter of planting. Ako naman, when I am so stressed, I actually talk to my cats. I'm a crazy cat lady. So, I just talk. Nakikinig naman sila. You know, I tell them, alam mo ba, Boba, ganito kayo. Alam ba, Kami, alam mo ba, Bobo. You know, sometimes talk to your animals. Nakakaalis ng and even your dogs. Sometimes they look at you, they can feel you. You know, I'm an animal advocate, that's the reason why. And malaking bagay, yun. Pwede ko bang isingit, especially for the Philippines? Parang awa nyo na, huwag kayong maging malupit sa pusa. Kasi nakakasakit ang dibdib. Yung mga yan po, hindi nila kasi lalo lumabas sa mundo. I hope I can help in the campaign na para ipakapon. Kasi sometimes it's not because, kawawa naman, parang mga babies na pinapatay, nililigaw. Please, be kind to the cats. Please. Tsaka sa mga aso, please. Parang ano po yung mga yan, katulong ng tao, binigay ng Diyos, pero huwag po tayong malupit sa kanila. Okay, part 5. Ano yung mga 3 strategies na kailangan natin? So, 3 strategies na kailangan natin. Okay, let's nail it down. Number 1, ano ba yung gusto nila? You know, ano yung
logic. What do they really want? You know, kailangan ba nila ng relax safety? Ayaw nila ng ano eh. Ano ba talaga ang gusto nila? Dapat pag sinabi mo yon, kalmado ka lang. Calm eyes, relax, gusto nilang ma-relax sila. Ano ba ang gusto nila? Relaxation, comfort, you know? Not to point out yung kanilang kamalian. So, what do they want? Para malaman mo. Now, ito yung observational empathy. Behavior speaks. Listen to the real message. Ano ba ibig niyang sabihin? Ano ba yon? That's the reason why I was telling you kanina, saan ba nanggagaling ito? Anong ibig niyang sabihin? Bakit ba nagalit? Yun. And then, yung emotion first responses, you know, sasabihin mo, oo nga, tama yan, oo, nakakatakot nga. Iba-validate mo lagi. No? Iba-validate mo lagi. Kesa lagi mong kakalabanin. Kakalabanin ang mga techniques. So bonus reminder nyo, no? Itong mga frameworks na binibigay natin, i-adapt nyo po para dun sa taong yon. For that moment. For that moment. Yun ang pwede nyong gawin every time. Actually po, sa mga workshops or ano ko, yan ang ulit kong sasabihin. Itong technique na yan, i-validate mo, tapos i-validate mo, tapos tignan mo kung bakit. Bakit? Okay. So, para sa mga caregivers, breathe at kumalma. Kalma lang. Kalma lang. Naririnig kayo nasa Pilipinas. Oo, kalma lang. Oy, nag-ano na ako, ang tawag mo doon? Meron na akong palpitation. No. Ano iniinom ko noon? Lexapro. Dito po kasi madaling ko. Hindi really madali, but you know what, ma'am, pakalma. Ewan ko kung makukuha niyo yan sa Philippines yun, yung Lexapro. It's actually an anti-anxiety drug. You know, I have to, especially with the kind of job I have, with the kind of responsibility, and family caregiving is not easy. And then acknowledge one moment that you helped them tonight. Kunwari, meron kang win moment. Like, kumalma siya at nagawa mo yung tama. Try to give yourself a pat on the back. Kasi minsan, hindi naman nila na-appreciate ka. Ano ngayon, yung iba, hindi nila na-appreciate kasi hindi nila alam. Pwede mo kung magagalit ka, sasabihin mo sa kanila, kasi hindi nyo ginagawa ito eh. Hindi nyo ginagawa yan. Sino nagalit? Sino nagka-wrinkles? Sino na ano? Just sometimes it's good to talk to yourself. Because you understand who you are and what you've done. Yan. Hindi ko sinasabing maging schizophrenic kayo. What I'm saying is, talk to yourself. Sometimes, kasi sino mag-appreciate sa'yo kundi ikaw na nakakaintindi nung nararamdaman mo. Nararamdaman kasi hindi madali ang isang maging caregiver, whether family or professional. And then, acknowledge one moment you helped yourself. Parang tonight was heartbreaking. Tapos yun nga, mag-hopeful ang sarili mo, nararamdaman mo, nagawa ko to. Congratulate mo yung sarili mo. Pero at the same time, you should always put at the back of your mind, hindi na yan yung nanay mo. Hindi na yan yung tatay mo. And for those who are taking care of their alagas, always look ano yung background nila before. Humanity is beautiful. We are created by God as beautiful. If they're doing something, it is because their brain is not functioning anymore. The central processing unit, yung nagdidikta sa katawan natin kung anong gagawin natin, yung coordination, everything, that's the brain. Now, if this is not functioning well because nagkaroon na ng problema, merong anosognosia, hindi niya naiintindihan na meron siyang sakit, yun ang may kasalanan, hindi yung tao. Hindi ikaw na caregiver, hindi ang mga tao. What can we do is just try to understand that ito na sila ngayon. Ganyan na sila. Tayo ang mag-a-adjust, hindi silang mag-a-adjust sa atin. Hindi na. So I hope that I was able to explain that with you further na why are they like this? Bakit na ganyan? Bago na. And tandaan niyo, dementia is progressive. So umpisa yan, medyo maayos pa, kilala pa kayo, eventually,
nagkakaroon pagbabago, tapos after that, hindi ka nakilala bilang anak. Isa yan sa pinakamasakit na mararamdaman mo. Hindi ka kilala. And then after that, wala nang kilala. Alam mo yon, o kung ano-ano na sinasabi. That's a dementia. That's the dementia. And I hope that you always take that into consideration kapag nakikita nyo na nagbago na sila. So, kung gusto nyo po gusto ko pong ituloy itong Dear Ellen. Gusto ko po. I really wanted to do it kahit na medyo matrabaho kasi nakakatulong. Pero kailangan ko po ang tulong nyo. Sana po ipagsabi ninyo, please share whatever, and please follow the page. And dumami po tayo para sa ganoon naman makakuha. The more that we can say other things, we can reach more people, is for you to be telling people, one like, one share, one follow will make a big difference para sa page po natin. Alam po yan ng mga nakakaintindi ng social media. And yun po ang nakakataba ng puso. Na sana may nakikinig, hindi lang may nagbasa, hindi lang may nagdaan. So I hope that you could help us. Sa lahat po ng ating subscribers at followers, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking baby, hello? Say hello to everyone. This is Boba! Ang akin pong baby, kasi wala po akong apo. Hello, everybody na magpapadala ng likes at magpa-follow, ihahalik ko kayo kay Boba. Dear Ellen is being brought to us by Dementia Up Close and Personal, American Geriatric Care Management Incorporated, AG Global Senior Care Management, and also being brought to us by My Own Eva.